Original na power amplifier. Key-11 professional power amplifier. Pasensya na ngayon guys. Pasensya na kayo guys kung sa ngayon tinatakpan natin yung brand. And then kung maaari, huwag na natin banggitin yung brand kasi may mga bagong polisiya kasi ngayon sa FB and then sa YouTube. Kaya nag-iingat tayo. Okay? Ayan o. Ang ganda. Ang angas yun. Mukha pa lang. Ang ganda na. Key-11 professional power amplifier. Galing Pasig pa ito. Shoutout and then maraming salamat sa pagkakatiwala mo ng unit para ito sa akin, sir. Layo ng Pasig dinala pa rito para ipagawa. Balikuan lang din naman, refer or tinuro lang sa tropa rin natin na pagawa rito na dito daw pagawa. Okay, sabi sa akin, na-stock daw ito, matagal din nagamit, tapos nung tinisting daw, hindi na tumutugtog. Ngayon, binuksan ko na agad para mas mabilisan ang video natin. Upon checking, ito, lumubo yung mga kapasitor niya. Yan o, na-deform na. Kahit yung sa ilalim medyo umalsa na siya. And then naglagay na ako ng speaker and then audio source. May audio naman siya. Tapos sabi ni Bossing, parang hindi daw narinig na nag-trigger ang relay. Although wala talagang relay ito. Sinisilip ko yung disenyo niya. Wala talaga siyang relay. Nakarikta siya Nakarikta yung speaker out. Wala siyang relay. Yan, mga original naman, mga old school na datingan amplifier. Wala namang relay. Minsan fuse lang nilalagay Ngayon, pakita ko muna sa inyo na working siya. Naka 220 ito kahit na US ito. Nakakuha naman siya naka-power naman siya. Ulit natin. Ba, wala kayong abangan na relay. Ayun, maglagay tayo ng audio. Teka lang. Ayan, naka-play na yung cellphone natin na isa. May audio na yan. Dito. Yan, may signal siya pero wala siyang audio, di ba? Try natin galawin. Dito lang. Okay. Wala nga. Pero dito meron. Channel 2 meron. Channel 2 meron. Dito may indicator siya na indikasyon na meron siyang audio. Pero walang out. Baka dito lang sa speak on. Di lang siya compatible. Okay. Meron may audio siya. Baka siguro yung speak on yan, dahil matagal na stock, nangitim siya, hindi ganun nagko-contact. Although may audio, pares may audio siya, channel 1, channel 2. Ngayon, ang problemahin na lang natin dito ay itong capacitor. Ito, palitan natin Kung mapapansin nyo, deform talaga siya Kapag inataw mo to, maaring puputok na ito and then maaring lumala pa. Palitan na lang natin. Ang problema dito, kapag magpalit ka ng mga ganyang klaseng, kapag mag-repair ka nito mga ganitong klaseng amplifier, buo mo siya mabaklasin. Buong unit buong board. Hindi siya yung hiwalay yung channel B, channel B niya. Okay, baklasin natin, palitan natin ng capacitor. Alas na natin tong board. Medyo hassle lang dahil ito nga sabi ko sa inyo buong board mo to babaklasin naka-hybrid siya. Buong channel nandito na. Kung mapapansin nyo guys tingnan nyo yung trimmer ng itong unit hindi kinakalawang, di ba? Kahit yung mga pyesa nito nangingitim lang pero hindi kinakalawang. Iba talaga yung original. Tapos ito na yung sabi ko, hindi ko na alam kung napalitan na itong capacitor nito kasi may mga stick wheel na o ano tawag nito, glow stick. Although parang original pa naman. Suscon 6,800 UF na 100 volts. Ngayon, ipapalit natin dito 100 volts siguro na 10,000 microfarad na. Try ko, sana meron pa tayong 100 na by 10,000. Masama kung wala. Bibili pa tayo ng crown nito. Kahit dito sa may ilalim umangat na nga siya Okay, ngayon baklasin ko muna ito. So ngayon guys, bali eto voice over muna ako dahil nagluko yung recording natin. Ayan, pinalitan ko na ng capacitor yan. Second hand lang na capacitor yan or gamit na yan pero original yan. Galing sa mga old school na mga amplifier yan. 100 volts by 10,000 microfarad. Mas okay. Naibalik ko na. Medyo natawa ako dahil pala yung capacitor dito. Nung pag-testing ko kanina, hindi ko lang nakuha ng video. Umilaw. Sabi ko bakit umilaw? May shorted. Yun pala, yung design nito is ganito dapat positive
negative, negative, tapos negative, negative. Pero kapag binaklas mo yan, pag binaklas mo tong kapasitor, ewan ko kung makita sa video nating sa previous, yung itong dalawa na to, dito yung negative niya. Ang logo dyan sa board is negative, negative, negative. Tapos negative din dito. Na once na sinundan mo yun, yari ka, baliktad. Kapag hindi ka gumamit ng bulb yan, lagapak yun. Baliktad siya. Yung itong dalawa, dito yung negative, dito negative, dito yung negative. Dapat lubong silang apat, dapat. Ang ginawa ko, sinundan ko lang yung naka-sign, baliktad. Kapag sundan mo naman yung sa may fuse, tama naman. Dapat dito yung positive, oh. Dito yung positive, dito yung negative, tapos dito yung negative. Kapag sundan mo siya, pati yung diode, oh. Okay? Kailangan masinop tayo or kailangan matyaga tayo sumilip. And then, importante may bulb talaga. Kasi pag wala kang bulb, delikado. Okay, ganyan yung pagkabit. Negative, 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 negative. Salubong yung tagdadalawa. Okay? So ngayon, dapat walang ilaw yan. Then pansin ko yung speak on talaga, naglo-lose contact yung speak on niya. Ay, WD-40 na lang natin yan. Okay? Yan. Volume natin. Hop. Hindi naman talaga ganun kakalakasan to kasi parang katumbas ng LX20 ito eh. Hindi, para wala siyang input buffer. Lalakas to kapag may processor. Parang baliktad talaga yung kwan. Parang baliktad yung, try natin. Parang baliktad yung kwan niya, yung polarity. Kasi kapag nakagitna, nawawala, oh. May hina. Indikasyon na baliktad dyan. Pag isa lang malakas, oh. Kapag salubong mo siya ganyan, humihina. Teka lang, double check natin, baka baliktad yung polarity. Dako tayo sa may likod. Tama naman pala. Yung channel 1 is positive 1, negative 1. Channel 2, positive 2. Positive 1, negative 1. Yung bridge lang naman ito yung magiging kwan eh. Magiging positive 1. Ito, yung pattern nyo. Kapag naka-bridge ka, 1 positive, 2 positive. Yung connection. Dito lang pala nagkamali. Yung switch, naka-bridge siya. Naka-bridge pala kanina yun eh. Tapos kapag nag-bridge dapat, yung channel 1 lang yung input, ilagyan mo ng kwan dito. Lalagyan mo ng output. Yan, switch na natin to sa may stereo. Baliktad pala kanina. Kaya pa sabi ko pag nakapantay yung tunog niya is iba. Okay, balik natin. Na-switch natin to sa may stereo. Tapos parang hindi pa rin ako binsido. Hindi nawawala-wala kasi tunog niya. Kailangan mo pang i-din ng todo. Kailangan lagyan natin ng WD-40 mamaya. Baka yung mga contact niya stuck na. Ito, binding post natin lagay para sigurado. And then para mas marinig natin na maayos. Dalawang mid-high yan nakakabit. Ayan. Ayan, channel 1, channel 2. Sabay, oh. Baka maka-copyright tayo dahil naka-live tayo sa YouTube. Okay na. Maganda gamitin to pang mid-high. Napakalinaw na tunog nito. Kung pang bibase mo, para sa akin medyo mabibiting ka dito. Although siguro mga 400 to 500 watts okay dito. Pero kung hanapin mo yung sobrang diin ng tunog, mas maganda sa mid-height ang dating nito. Ayun na guys, bali pinalitan na natin ng kapasitor. Yan naman lagi issue ngayon eh, mga kapasitor bloated. Ilang degree ba ito? Natin kung ilang degree ito. Nakalagay ba? Wala kasi nakalagay kung ilang degree itong kapasitor nito eh. 105, 85 degree lang pala siya, oh. 85 degree. Ang pinalit natin ay ilang degree ba yan? Hanapin ko muna. Original din yan eh. Kung 105 siya. 105 nga. 105 yung pinalit natin. Mas maganda pa yung 105 lalaban sa init. Ito kasi 85 degree lang, oh. Napapansin ko lahat ng mga lumulubo na kapasitor o natutuyo or nadidrain,
is yung mga 85 degree. Mas lumalaban yung 105. Okay? Eh, yung speak on na lang problema ko. Hindi ko contact cleaner or WD-40 siguro para matanggal yung corrosion dyan. Yun lang guys, sana nakapagbigay idea ako tungkol dito sa unit na ito. Although birang-bira na lang din naman makatanggap ng itong klaseng unit ngayon eh. Basta kung ma-encounter nyo itong klaseng unit eh, check nyo na yung capacitor nya. Kasi minsan lumulubo talaga siya. Tulad nito, alog na lahat to. Alog na lahat. Yan, pinalitan lang natin. Mas maganda pinalit natin, 100 volts by 10,000 microfarad pa yan. Tapos 105 degree pa. Siganan lang siya pero original. Okay? Yan na, sir from Pasig. Bali, okay na tong unit mo. Maraming salamat sa pagkakatiwala mo ng unit mo rito sa akin. And then promotion, bago tayo magtapos, syempre, shop natin. Solid G Electronics Repair Shop. 61 Don Julio Gregorio Street sa Uyo Road, sa Uyo, Quezon City. Social media pages natin, so hindi pa nakapag-follow, paki-follow, and then syempre paki-share na video natin sa my Facebook, YouTube channel. So hindi pa nakapag-subscribe, paki-subscribe, like, share, and then syempre paki-hit ng bell button sa gilid para updated ka sa mga susunod na video na i-upload ko. Ingat, God bless, and then peace atin lahat.